Makakapanayam naman po natin ngayon live via Zoom si Attorney Rufino Penny Policarpio III ng University of Asia and the Pacific at Policarpio and Accordal Law Office para muling himayin ang nangyaring paglilitis. Good afternoon po, Attorney Policarpio. Good afternoon sa iyo, Naj. Magandang tanghali sa lahat ng ating tagapanood. Ng tanggapan ng bise, meron daw pong mga overseas trip sa Qatar, United... Okay. Sorry, ulitin ko lang po, Attorney. For the first question po, kasi iginiit ng tanggapan ng bise na merong mga overseas trip sa Qatar, United Kingdom at the Netherlands ang VP. Ito po bang paglabas ng vice-presidente sa bansa, meron po ba itong legal implication sa kanyang impeachment? At dagdag po dyan, okay lang po ba yon na lumulan pa itong ibang bansa ang isang opisyal na alam naman natin may kinakaharap na impeachment trial? Yes, Naj. Ang pag-attend ni Vice President sa impeachment proceedings ay voluntary in nature. In other words, hindi siya pinipilit or hindi siya pinapatawag ng court. That's why pwede natin sabihin na wala namang hadlang na siya ay mangibang bansa, no, or mag-travel. In fact, binigyan siya ng travel authority ng Malacanang. Ang hindi lang, kung ako tatanungin, kahit na ganun pa man, ay hindi magandang tignan na siya ay maglakbay or mag-travel in the middle of these proceedings dahil siya ang nasasakdal dito at parang hindi naman official yung kanyang travel and yet ginagawa niya ito dahil ang impresyon ng makukuha natin dyan ay hindi niya pinahalagahan itong nangyayari na ito at mas gusto pa niya na lumayo kaysa sa siya ay magkaroon siya ng presence dito sa usapin na ito or sa proceedings na ito. So, hindi magandang tingnan. Kung ako yung lawyer ng Vice President, sasabihin ko na hindi magandang tingnan. So, yun ang aking masasabi. And then, of course, hindi nga official yung travel niya. So, hindi natin alam kung bakit mas pinahalagahan pa niya yun kaysa sa mga pangyayari dito. I understand, Attorney. So parang bilang respeto sana sa proseso, no, is what you're saying. Yeah. Okay, ngayon, Attorney, sa pag-upo naman po ni NBI Chief Attorney Melvin Matibag, sa tingin niyo po ba nabigyang diin yung mga alegasyon ng pagbabanta ng Vice-Presidente na nakapaloob din po sa articles of impeachment? Lalo naungkat na, batay kasi sa investigasyon ng NBI, merong pattern of violence ang ikalawang Pangulo? Yes, maganda yung pagkakaupo ni NBI Director Melvin dahil siya ang kumbaga siya yung nagpapatotoo at nagpapatibay dun sa mga nakaraang ebidensya o testimony ni NBI Regional Director Lotok at ni Senior Agent Calilong, no? Meron din siya man naidagdag, no? At dahil dito lumakas ang ebidensya, lumakas ang ating basihan na meron talaga nangyaring kasalanan or paglabag sa batas ang ating Vice President. So maganda ang naging pahayag ni NBI Director at ito ay nagpalakas sa ebidensya at sa kaso ng prosecution. Ngayon, Attorney, sa tinatakbo po nitong kaso na sabi niyo lumakas nga yung basihan at the same time may mga ipaposipina na records, ano po ba yung mga dapat pang bantayan ng publiko ngayong ika-9 na araw ng trial? Okay, ang publiko, ang ating mga kababayan, dapat alamin natin itong mga kaganapan na ito, no? Again, nag-aapila tayo sa lahat na maging bukas ang kanilang isip at wag silang magpadala dito sa mga nangyayari na balikan or pagpapalitan nitong dalawang panig, no? Kundi alamin nila kung ano yung issue or ano yung ebidensya na pinatutunayan at ano yung katotohanan na lumalabas dito sa mga ipinipresenta ng prosecution or later on ng ating defense, no? So, ang mahalaga ay bukas ang ating isip at huwag tayo magpadala sa mga technical na bagay. Sinasabi nga natin, wala tayo sa husgado, no? At hindi bound ang ating impeachment court sa mga rules, sa mga technicalities ng rules of court at rules of evidence. Kaya ang maganda ay tiyakin natin or alamin natin, suriin natin na maigi kung ano yung
ipinesentang ebidensya at kung ito ay kung ito ay makatotohanan, kung ito ay credible, authentic, ito ay dapat nating paniwalaan dahil dito sa proceedings na ito, ang ating habol ay katotohanan lamang. At ang tanong lang dito ay ang opisyal ba na ito na nasa sakdal ay karapat-dapat na manatili sa kanyang posisyon or meron tayong sapat na basihan upang siya ay alisin sa kanyang pwesto dahil sa mga ginawa niya na labag sa konstitusyon. Thank you very much for the very clear explanation, Attorney. Maraming salamat po sa inyong oras. Thank you very much, Naj. Muli yan po si Attorney Rufino Policarpio.